mayroon siyang kakayahan dahil siya po ay isang matino. Sabi ko nga kanina, matino, matalino at gwapong abogado. Diba? Yun yung tatlo eh. Matino, matalino at gwapong abogado. Yan si Attorney Vic Rodriguez. Kaya siya ay mayroong qualifications. Diba? Sabi nga ni Inday Sara, hindi porket sikat ay iboboto niyo na. Okay? Kailangan nating kilatisin, kailangan yung may kakayahan, which is siya, professionally speaking, abogado, nakapagtapos, at siya ay talagang tagapagtanggol ng bayan. Ipinagtanggol nga niya kayo dahil dito sa budget insertion, dito sa BISCAM, na nabuking ni Pangulong Duterte at ni Kong Ungab na pangdorobo nitong gobyerno ni Bangag. So maliban pa sa siya po ay abogado, siya ay talagang hindi lang magaling na abogado. Ito nga mga kababayan, si Attorney Vic, lugi na yata to sa lugi na yata siya sa akin dahil ang dami kong sa kanya, hinihinging pabor pagdating sa mga kababayan. Kung hindi nyo alam, ako po ay maraming mga inilapit kay Attorney Vic Rodriguez na kanyang i-represent ng kanyang law firm yung mga taong walang kakayahang magbayad ng legal fees. Okay? Kaya ko po siya sinuportahan. Text ko lang yung kanyang mga staff, baka po pwede nating tulungan. Ito mga kababayan. Simula ito, I believe, unang-una kasama dyan si ating palangga, si General Macanas na tinulungan at iba pang mga inilapit ko sa kanya. Bakit kailangan natin iboto ang isang Vic Rodriguez? Nagbibigay ng mga pro bono na serbisyo sa ating mga kababayan. O gusto niyo pang malaman kung sino tinulungan niya, pero huwag na natin babanggitin yung pangalan. Yung nag-traidor. Yung naggumawa ng kwento patungkol sa akin at kay Harry Roque. Binigyan yan ng libreng serbisyo ni Attorney Vic. Okay? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kung bakit talagang sinusuportahan ko ang Attorney Vic Rodriguez, ang mga Marcos na bangag. Diba? Ilang beses ako nag-text sa kanila na tulungan itong mga taong ito. Diba? Walang tinulong kahit isa. Ang Attorney Vic Rodriguez na hindi ko naman kakilala, recently ko lang siya nakilala. Naalala niyo yun, yung vlog ko, nanawagan pa nga ako, Attorney Vic. O baka naman gusto mo magpa-interview, baka, gusto ko tang makilala. Ako pa yung talagang nanawagan. But ganun pa man, kahit hindi ko siya kakilala personally, hindi pa kami nagkita, mga kababayan, nung nilapit ko yung mga taong nangangailangan ng serbisyo niya, legal service, hindi po niya ako hinindian. Ang sabi ng kanyang staff, sige ma'am, maharlika, papuntahin niyo po sa law firm ni Attorney Vic. Yan ang katotohanan kung bakit po ako sumusuporta kay Attorney Vic Rodriguez para masuklian ko naman yung kanyang kabutihan na ginawa dito sa mga taong tinulungan niya ng legal representation, legal service ng libre. Yan po ang katotohanan. Hindi lang siya matalino, matalino, gwapo, at matino, di ba? So, malawak po yung kanyang experience siya pagdating sa legal na usapin. Hindi lang po siya basta-bastang abogado kung hindi napakatalino. Alam nyo, nung siya ay pumunta dito, nung inibita namin siya dito sa Los Angeles, di ba kinuwento ko sa inyo, medyo parang, syempre kasi ang personality ni Attorney Vic mukhang seryoso. Di ba sinabi ko din sa inyo, nangangapa pa ako, paano ba ako mag-icebreaker dito, Pero syempre nakita ko yung kanyang personal, kasi nga, abogado, di ba? Alam niyo man, yung mga abogado, medyo minsan nakakatakot yan na mga first meeting. Kahit ako kay Spokes Harry, di ba, nung una, medyo, diba, si Spokes Harry, nung una kami nagkita. Pero si Attorney Vic, ganun din. Pero nung nakita ko, nung nakasama ko siya dito, ito yung kwento ko to, yung na-experience ko sa kanya. Very down to earth. Okay? Then, ilang beses nag-dinner with our kababayan here. At alam nyo, kasama yung kanyang kaibigan si Mikey. Mikey, na-miss na kita. Nako, talagang grabe yung aming naging conversation. Nagkukwento si Attorney Vic during
high school days, college days, napakasimple. Parang katulad lang talaga natin na pag na unang salvo mo medyo mangingilag ka, pero pag nakausap mo na, pag nagsimula na kayo mag-istorya, magkwentuhan, ay mapapanatag yung loob mo at marami ka talagang matututunan sa kanya bilang isang abogado, bilang isang tatay. At eto pa, kailangan natin ng matinong tatay. Katulad ni Pangulong Duterte. Di ba? Tignan mo kung paano pangmalin si Pangulong Duterte ng kanyang mga anak. Na-witness ko yan. Nakita mo si Veronica kung paano yung kanyang emotion. Ako, ulit-ulitin ko to ha, nakwento ko na to sa inyo. Alam nyo kung gaano ka isang mabuting ama at isang mabuting asawa si Attorney Vic. Okay, hindi ko pa na-meet yung wife niya. Pero dahil nga nung nandito siya sa Los Angeles, dinadrive namin siya. Shout out kay Rolly, Don Rolando. I hope you're watching. Alam nyo, ito talaga, Attorney Vic, I don't think na nasabi ko to sa'yo kasi wala kaming masyadong time na nag-usap dahil busy sa campaign. Pero ngayon, samantalahin ko na. Alam nyo, although magkaiba ng time zone ang Amerika at ang Pilipinas, every time, bago pumasok yung kanyang mga anak, talagang tinatawagan ni Attorney Vic yung kanyang mga anak or para siyang alarm clock. Anak, di ba? Papasok ka na sa school, Although hindi ko naman naririnig yung conversation ng bata, that private naman yun, pero nararamdaman ko yung pagiging mabuting ama niya. At ako, doon ako humahanga sa lalaki o sa tao o sa leader na sobrang mahal yung pamilya niya. Kasi alam niyo naman, diyan sa politika, maraming hindi nagmamahalang pamilya, katulad na lang ni Bangag at ni Amy Marcos, di ba? Magbardagulan kayo, di ba? Para, pagdating kay Attorney Vic Rodriguez, naramdaman ko talaga yung paganyang sincero bilang isang kaibigan, bilang isang tao. Alam nyo, ang dami ko nang nakilalang mga politiko. Nakikita ko kung paano sila mag-approach sa ordinaryong tao. Nakita ko si Attorney Vic nung kami po ay nag-event, yung mga elderly halos, sorry, pero parang yung mga bisita ko doon sa book signing niya, is mga elderly talaga. Halos natatandaan niya yung mga pangalan. Ako nga, hindi naman sa nakakalimot ako, siguro sa dami-dami ng mga palangga ko, natatandaan ni Attorney Vic halos yung mga pumunta doon kasi one time, tinext ko, Attorney Vic, yung naalala mo yung no, ito pala to, hindi pala yung, nandito pa pala siya noon. Nagkakwentuhan kasi kami after that event. Siguro like 2 days after. So nag-coffee kami and everything. So napagkwentuhan namin yung event. Tapos napagkwentuhan namin yung mga bisita. Tapos sabi ko, si ate, nakalimutan ko na yung pangalan, Ate Rose yata yun. Sabi ko, si ate ganito, di ba? Naalala mo na nag-bus pa siya simula LA papuntang Long Beach. Sabi niya, ay oo, ganito. Sabi niya, oo nga. Sabi niya natutuwa nga daw siya dahil ngayon may mga kababayan talaga tayo na nagbabas lang para makita siya. So naloka ako sa kanya kasi naalala niya yung mga pangalan. Ako nga nakalimutan ko na yun, kakatapos na ng event. Siguro sobrang dami. Pero si Attorney Vic talagang naaalala niya yung mga taong may mga mabuting intensyon o puso para sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo, bakit kailangang iboto si Attorney Vic? Hindi lang po siya magaling na abogado, hindi lang siya eksperyensyado, siya ay may mabuting puso, hindi lang para sa mga elderlies natin, kundi sa lahat ng Pilipino dahil sa kanyang karanasan din, sa kanyang very family-oriented. Kasi yung iba niyang mga kapatid, na-meet ko na rin dito sa Amerika, at napaka-down to earth nilang magkapatid. Sila po ay talagang, wala kang makikitang yabang eh. Hindi katulad ng mga bangag na akala mo ay pagmamayari nila ang mundo. Na-meet ko na rin halos lahat ng pamilya ng Marcos Jr., yung iba pang mga politiko, pero walang katulad. Okay ba? Wag naman magtampo si Attorney Harry Roque, no? Dahil si Attorney Harry Roque, ibang level din yon. Mabait din si Attorney Harry, mabait din yung kapatid niya. Na-meet ko rin dito. Pero since pinag-uusapan natin ngayon, si Attorney Vic Rodriguez, at young age, di ba? At pinakabata ay siya ay nagsilbi na bilang barangay captain sa Sacred Heart na sa Quezon City. From 1992. Naku, Attorney Vic, 1992, nagsisilbi ka na sa bayan. Ako, nagbiga-biga. 1992, di ba? Abala ako dito, pumapag-ibig ako nito, 1992, hanggang 1996, Di ba? Pumapag-ibig tayo dyan. Pero si Attorney Vic Rodriguez,
ay sa murang edad, sa batang edad ay nagsilbi na nga bilang isang barangay captain. Kaya naman, 'di ba? Akala natin nung siya ay sumuporta sa mga bangag, akala natin kasama si Attorney Vic Rodriguez at ang bangag na Marcos Jr. ay magsisilbi sila sa bayan bilang executive secretary nga. Pero dahil inexpose ni Attorney Vic at ayaw pinapayuhan si Bangag Jr. na wag i-appoint ang mga kawatan, ayon, ang kapalit po ng kanyang paninindigan na wag mag-appoint ng mga kawatan ay ang pagsibak sa kanya. Pero hindi po yan inalintana ni Attorney Vic dahil para sa kanya ay mas mahalaga ang prinsipyo, paninindigan over sa power at pera. Sabi ko nga sa inyo, katulad ko, kung ako ay walang paninindigan, ang yaman-yaman ko na ngayon. Sasabihin ko lang kay Lisa Tanas na siya ay sexy kahit butod siya, mga kababayan, kakamal na tayo ng salapi galing sa kaba ng bayan. Kaya po ako sumaludo, talagang sinuportahan ko ang Attorney Vic Rodriguez dahil katulad ko, hindi siya nanatili sa Bangag administration o sa Marcos administration. Sa kabila ng siya ay pinagtulungan at pinasibak at talagang gusto siya, talagang hindi siya talagang pinagtulungan siya, binuli siya ni Lisa Tanas, Lisa Marcos dahil nga syempre siya ay tumatalima sa tama, ang kapalit nga ay tanggalin siya bilang executive secretary. Pero nung mga panahon na yon ay sabi ni Bangag, ay sige, magstay ka na lang as chief of staff. Nakalagay po dito yung kanyang appointment sa librong ito. Yung copy, pinakita na natin ilang beses. Pero hindi na rin tinake ni Attorney Vic yung posisyon na yon dahil alam niya nga na wala talagang patutunguhan ang gobyerno ni Lisa Tanas. Nakita niyo naman ngayon, 'di ba? Ang kapatid ni Bangag na si Mangga ay hatahasang sinabi na hindi siya ang namumuno sa Bangag administration. Well, tambaluslos and butod administration. So nakita niyo naman kung gaano kagaling ang Attorney Vic nung siya ay tagapagsalita ni Bangag Jr. Nakita niyo yung kanyang galing, talino kung paano sumagot sa mga katanungan, mga kababayan. Nakita ninyo kung paano labanan, manindigan ng Attorney Vic Rodriguez, number 56 yan sa balota, nung tinutuligsa nila itong mga huwad dyan sa Kongreso at Senado, na hanggang ngayon issue pa rin natin yan nang nilapastangan nila ang national budget, mga kababayan. Kaya talagang, sabi nga ni Inday Sara, pumili tayo ng hindi lang sikat, kundi matitino. At kailangan ni Inday Sara, pagdating ng itong panahon na ito, hindi lang niya kailangan ng matitino, kundi sa pagdating din ng 2028, kung aabutin pa si Bangag ng 2028, kailangan niya ng mga senador na totoong may tapang, maisog, may talino, matino, 'di ba? At may alam sa batas. Okay lang sana yung iba kahit na hindi sila abogado, pero kung ang puso nila talaga ay para sa Pilipino. So napakalawak po ng eksperyensya ni Attorney Vic Rodriguez when it comes to national governance. Kaya naman, mga kababayan, kaya nga siya pinagkatiwalaan ni Bangag, 'di ba, as little president. 'Di ba? Dahil si Attorney Vic ang nagbibigay ng advice, kaso lang hindi nga sila para sa progreso, hindi sila para sa inyo, kaya boom, binuli siya, pinagtulungan siya ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas at lahat ng kanyang mga alipores na mga magnanakaw, smuggler, kidnapper at lahat-lahat na. Kaya naman dapat talagang merong paninindigan ang isang kandidato, lalo na sa issue ng korupsyon. Kaya 'di ba, after niya umalis sa cabinet, sa gabinete ni Bangag, naging what? Naging instrumento ang ating Vic Rodriguez para labanan itong mga tambaluslos, itong mga bangag na ito, mga kababayan. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap-usap ang ating Pangulong Duterte, Attorney Vic, for sure, inilahad niya at binigyan niya ng libro. Nabasa na ni Pangulong Duterte yung libro ni Attorney Vic, no? So, napagkasunduan nila ang, ang nasuportahan ni Pangulong Duterte ang pagtakbo ni Attorney Vic bilang isang senador ninyo. Tingnan nyo, mga kababayan, ano nangyari ngayon.
Let's go to vote buying. Nakita yung pinost ko sa Buljakan? Here we go. Yung mga walang ano, no? Yung mga walang, I don't know, kayo ba lahat ay may ano? Kayo ba ay meron kayong, ano tawag dyan? Meron ba kayong Facebook? Okay, tignan natin to. Tignan natin to. Ipapakita natin sa inyo, mga palangga, kung ano nangyayari sa kasalukuyang panahon. So, ang daming nagme-message sa atin. Nawala na ang ating, ba't nawala? Okay. Okay. So, maraming nagme-mensahe sa atin patungkol sa talamak na vote buying sa Pilipinas. Ayan, nag-log out ako so hindi ko na maipakita sa inyo. But anyway, naghingi ng authentication yung Facebook ko. Nahingi ng authentication yung ating Facebook, mga palangga, kaya hindi ako pasok na naman. Bukas Sunday magsimba at wag bumoto ng magnanakaw, sabi ni Rizzy Connect TV. So ngayon, dito na lang sa cellphone ko mga kababayan, alam nyo, ang dami non-stop yung nagme-message sa akin. Maliban pa, noon sa pinag-usapan namin ni Atty. Glenn Chong, na-calibrated na po yung dayaan at kailangan talagang magbantay kayo, ay ngayon ay talamak itong mga vote buying. Nakita nyo dito? Nakita nyo ba yung mga vote buying na yan, mga pinopost ko? Tingnan nyo. Anong sabi dyan? Good evening po. Ma'am Marlica, gumamit po ako ng fake account para iwas na din mabash buong barangay ng Zamboanga City. Tumatanggap ng ayuda tapos nilagay doon, kunwari watcher, bigyan ng watcher ID, sabay-sabi vote straight daw pati alyansa. So imagine mo, meron bang may namatay dyan sa Zamboanga yon, 80 years old. Paano maging poll watcher? Uugod-ugod na. 'Di ba? Mga namatay dalawang mga kababayan. Ito lantaran. Saan to? Ito. Wait a minute. Sa Bohol, ayan, may mga nagsisend sa atin, mga kababayan. Bohol. Yan, nakita nyo. Bohol. Okay? Ito, province of Kalinga. Kalinga, Apayao. Okay? Nakita nyo, mga kababayan? Ito, saan ba to? Ang sabi dito, okay, talamak, gumamit ako ng fake account para iwasan na rin pumabash ang buong barangay po ng Zamboanga City. Tumatanggap ng ayuda tapos nilalagay doon na kunwari watcher. Bigyan ng watcher ID, sabay-sabi vote straight daw pati alyansa. Hindi naman ako watcher, lalong buong barangay hindi rin watcher. Pero ganyan ibigay pag tumanggap ka ng ayuda tapos bawal ang cellphone sa loob para hindi sila mabidyohan. Tatlo na ang namatay sa payout. 2 senior andyan po sa Brigada News, pinapanews dahil sa mga ayuda. 3 na daw po ang namatay according sa ating kababayan dahil dito sa vote buying. At ang mga nagvo-vote buying ay alyansa ng mga bangag. Pero tahimik ang COMELEC. Okay? Tahimik ang COMELEC, mga palangga. Kaya naman, grabe ang kaya dapat talaga kayo ay matsyag. Huwag yung payagan na nakawin ang inyong boto. So ito pa. Ayan, tandaan po. Ito sabi ng isa, tandaan po si Luisa Loren na congresswoman. Ewan ko kung saan lugar to, tinatanong ko. Ayan yung mga pera, ang daming pera, nakita niyo? Ayan, ito po ay random. Nueva Vizcaya. Okay? Tama na nag-sign si Quaresma. Ano sabi niya? Totoo yung vote buying. Ayan, mga kababayan, talamak ang vote buying. Luzon, Visayas, Mindanao, Davao de Oro, lahat po yan pinost natin. Ayan, Partido Lakas, lahat na lang ay nag-vote by. Ewan ko sino itong mga hudas na ito, Zamboanga City, ang dami. So mga kababayan, talagang dapat ninyong bantayan at kailangan manindigan kayo. Hindi pwedeng nakawin nila ang inyong boto. Si George Garcia, ang COMELEC ay tahimik. Tapos sasabihin sa atin, nagpe-fake news. Ngayon, inaalerto nila ang kanilang task force, anti-fake news, Eklabush, ng bangag na gobyerno. Mga kababayan, kesyo daw labanan ang fake news, pero anong ginagawa nila? Tahimik sila dito, may mga namatay na sa Zamboanga. Ang dami dyan na lumalabas, ayan, pinupost yung iba, may mga video pa, na grabe nila, pinapapila nila yung tao. Ano yun, buong barangay watcher? Tama nga yung sabi ng
isang nag-comment. Ano yun, mga kapalangga? Buong barangay watcher? Tanggapin ang pera pero bumoto ng tama, pera natin yan, sabi ni Sharon Tan. Dapat ma-impeach ang COMELEC chairman, sabi ni Benji Abata. Pwede po bang magdala ng cellphone sa loob ng presinto? Pwede siguro pero binabawalan nilang magpa-picture. Kaya gumamit na lang kayo ng surveillance. Mag-surveillance na lang kayo dun sa labas. Sa loob, bawal. Pero i-surveillance nyo sa labas. Okay? Ayan pala, Attorney Vic Rodriguez tayo. O, yan ang alindog natin ngayon. Okay? So, dapat nasa labas kayo, minomonitor nyo yung mga galawan sa presinto. Sa loob kasi bawal. Diba? Pero sa labas, pwede nyong i-monitor yan. Okay? What a bloody politics. Ayun na sinabi ni Senator Gringo Nasan kanina na nag-aalala sa, sabi niya, sana, you know, matuto na raw tayo. Sana hindi magkaroon ng pag just in case, kapag ang tao ay kumilos, nangangamba daw siya na hindi ito maging bloodless katulad nung panahon nila. Lantaran sa Mindanao, Surigao, vote buying. Sabi, yes. Okay, magpapasok tayo maya-maya. Ilagay natin yung ating link, ha. Kailangan may ma-report kayo sa akin. Yung mga nakita niyo yung nagbo-vote buying, ilagay ko yung link, papapasukin ko kayo mamaya. Pero pag-usapan na muna natin ngayon, wait a minute. Itong mga eksena dito, alright? Okay. Sabi ni Bangag, pinatitiyak daw niya na ang DICT ay labanan daw yung anumang banta na sirain ang halalan. Sabi ni Bangag, mahigpit daw niyang binibilinan ang DICT para magbantay laban sa anumang digital threats na sisira sa May 12 midterm election. Sila po ang sisira. Ang alyansa ng mga bangag ang sumisira na at nagnanakaw na ng boto ngayon pa lang. Dahil dito sa vote buying na ito at dahil doon sa calibrated dayaan na pinag-usapan natin na in-expose ni John Lee at yung dyan sa Butuan. Sila ang sumisira ng halalan. Sila ang nagbibenta, bumibili ng boto ng mga Pilipino. Nagpapanggap na, kunyari, yung mga binigyan nila, watchers, allowance, pero ito po ay sinasabi, binibigyan sila ng sample ballot, may naka-attach na pera. Nakita naman yung mga pinakita ko kanina, di ba? Tapos ang sasabihin ni Bangag, di ba? Siguraduhin daw, di ba? Ang seguridad ng halalan at ng ito ay hindi daw masira. Di ba? Inaalerto yung mga cybercrime investigation, chuchu, mga kababayan. Pero sila, yung mga alyansa, ang dahilan kung bakit may namatay na 3 according sa report na binigay sa atin. Sila ang dahilan kung bakit namatay yung 3 kawawa naman na ating mga kababayan na umasa doon sa konting barya na makuha nila. Dahil nagka-stampede, nagkagulo ang mga tao dahil sa ayuda na yan o bayad sa kanila. Nagbuwis ng buhay ang ating kawawang, I don't know kung ilang matanda ba, I don't know kung edad, pero one thing for sure, ang nagbigay sa atin ng information ay merong namatay na 80 years old. Talamak or massive vote buying ang ginagawa ng alyansa ng mga bangag. Mga kababayan, recently, okay, may nahuli daw na 441 million pesos na ipupuslit, ito kakasend lang sa atin na ating ng mga Zamboanga City. Alright, ano sabi dito? 441 million cash naharang sa Cebu Airport. Naharang ng mga otoridad sa Mactan Cebu International Airport ang nasa 441 million cash mula sa siyam na dayuhan at 2 Pilipino sakay sana ng chartered flight patungong Maynila. For sure ito, gagamitin ito sa election. Okay? Kasi timing na timing. Ano sabi dito? Nadiskubre ang pera sa loob ng maleta at agad isinailalim sa investigation ang mga pasahero. Ayon sa mga pulis, hindi sapat ang paliwanag ng grupo ukol sa pinagmula ng pera. Ang insidente ay naganap ngayong May 10 kasabay sa pagsisimula ng money ban ng COMELEC bilang paghahanda sa election sa Lunes. Patuloy ang coordination sa mga otoridad sa AMLAC at Customs para malaman kung may nilabag na batas ang grupo. Baka nga itong